Good morning, class. Good morning, ma'am. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang buhay ni Rizal. Pero bago muna yan, sino nga ba si Rizal? Ma'am, si Dr. Jose Rizal po ay isang bayani at isa rin po siyang manunulat. Tama, pwede ka na umupo rin. So, ano naman yung dalawang sikat na novels na ginawa ni Dr. Jose Rizal? Yes, JB. Ma'am, Noli Me Tangere po at El Filibusterismo. Tama, pwede ka na umupo. At ngayon naman, sisimulan na natin na talakayin ang buhay ni Rizal. Si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Riolonda, o mas kilala bilang Dr. Jose Rizal, ay pinanganak noong ika-19 ng Hunyo 1861 at namatay noong ika-30 ng Disyembre 1896. Isa siyang doktor at manunulat na siyang nagsilbing inspirasyon ng mga Pilipino. Magandang hapon, senyora. Magandang hapon din po, senyor. Gusto po ang inyong kalagayan. Mabuti naman po, senyor. Gusto lang po ang inyong kalagayan. Mabuti din po, senyor. Maraming salamat po sa inyo, senyor. Wala ka naman naway gumaling kayo. Kapalubog na ang araw nang may biglang lumapit na mga sundalo kay Rizal at siya ay dinakip dahil sa kanyang mga isinulat na nagmulat sa mga Pilipino at itinuring siyang banta ng pamahalaang Espanyol. Magandang umaga, Rizal. May sulat galing sa aming general. Sa ngalan ng kamahalaan ng Espanya, ikaw, Jose Rizal, ay aming hinuhuli sa pagsulat sa nobela laban sa aming pamahalaan. Kaya sumama ka sa amin ng matiwasay kung ayaw mong masaktan. Takpin siya. Sumama ka sa amin, Rizal. Sumama ng maayos si Rizal sa mga sundalong Espanyol dahil sa naniniwala siya sa batas at gusto niyang mapatunayan na wala siyang kasalanan. Sa taong 1896, sa loob ng malamig at makakapal na pader ng Fort Santiago ay nakakulong si Dr. Jose Rizal. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga yabag ng gwardya ang naririnig. Ang aking buhay ay inaalay ko para sa katotohanan at kalayaan para sa aking bayan. Kung ito may maging wakas ko'y naway magsilbi itong simula ng pagising ng aking mga kababayan. Sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo, nananatiling matatag ang kanyang loob. Hindi takot ang nangingibabaw sa kanyang puso, hindi pagmamahal sa inang bayan. Rizal, maganda ka at nalalapit na ang aming pagkakatol. Maganda ako sa araw ng aming pagkakatol. Dahil ang konsensya ko ay malinis at alam ko hindi ako nagkasala. Habang siya'y nakakulong sa Fort Santiago, sinulat niya ang kanyang huling tula na Mi Ultimo Adios, isang pamamaalam na puno ng pag-asa at pagmamahal sa sariling bansang Pilipinas. Balang araw makikita rin ng aking bayan ang liwanag ng kalayaan. Ika-29 ng Disyembre 1896, isang araw bago ang nakatakdang pagpatay kay Rizal, ay bumisita ang ina nito sa loob ng Fort Santiago. Magandang umaga, senyora. Ay, hinihintay niyo ako sa Pepe, anak ko. Ina, salamat po't nakarating kayo. Patawad din. Kamusta ang kalagayan mo rito, anak? Ayos lang naman po yun. Habang pinaghihiwalay sila, ay binigay ni Rizal ang huling tula sa kanyang ina. Dumari! Ina, ingatan niyo po ito at minaksan sa mahalaga dyan. Ina, paalam.
Noong ika-30 ng Disyembre 1896, idinala si Dr. Jose Rizal mula sa kanyang kulungan sa Fort Santiago papuntang Bagong Bayan. Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Pagdating sa Bagong Bayan, ay nihanda ni Rizal at itinalikod ito sa firing squad dahil ito ay bahagi ng patakaran ng mga Espanyol upang ipakita na bilanggo lamang siya at wala siyang karapatang humarap. Ultimo pabor, let me face the firing squad. Dahil hindi ako taksil. Imposible. Then spear my head. Dr. Cersal, el nombre del gobierno español. Minuto kang baril. 1, 2, 3. Tahimik at matatag na tinanggap ni Rizal ang kanyang kapalaran para sa minamahal niyang bayan. Timatomes! Fuego! ¡Viva España! Viva España! Sa kanyang kamatayan, naging simbolo siya ng tapang at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang alaala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino na ipaglaban ng katarungan, kalayaan at dangal ng bayan. Ang Fort Santiago ay isang makasaysayang kuta sa Intramuros, Manila. Dito ay kinulong si Rizal matapos siyang akusahan ng rebelyon, sedisyon at pagsasabuatan laban sa pamahalaang Espanyol. Bagamat wala siyang direktang kinalaman sa armadong revolusyon ng Katipunan, tinuring siyang inspirasyon ng mga revolusyonaryo dahil sa kanyang mga akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Habang nakukulong, ipinakita ni Rizal ang kanyang katatagan at katapangan. Sa loob ng kanyang selda, isinulat niya ang kanyang huling tula na Mi Ultimo Adios, isang makapangyarihan pamamaalam ng pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa bayan. Noong ika-30 ng Disyembre, taong 1896, siya ay pinatay sa Bagong Bayan na ngayon ay kilala bilang Luneta Park. Ang kanyang kamatayan ay naging mitsa upang lalo pang lumakas ang revolusyon laban sa Espanya. Bilang historian, mahalagang maunawaan natin ang pagkakulong ni Rizal sa Fort Santiago. Hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan, kundi simbolo ng sakripisyo at pagmamahal sa kalayaan.